ang ikaapat na parte ng laban ni Gojo Satoru at ni Ryomen Sukuna, wherein ginamit ni Gojo Satoru ang isa sa mga secret techniques na ang tanging 3 great clans lamang nakakaalam. Pati na rin ang napaka-unexpected na paggamit niya ng kanyang domain expansion ang Infinity Void. It is the updated weeb, at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at naring mo na ang bell button. Now I would recommend na panoorin mo muna ang ating chapter review ng spoilers para sa Jujutsu Kaisen chapter 227 dahil ang iilan sa mga detalyeng nabanggit natin doon ay hindi na natin uulitin sa video na to. Kung sakali namang napanood mo na ang spoiler chapter review natin para sa chapter na ito, medyo alam mo na ang gist ng kung ano ang mangyayari sa video na to, kaya hindi ko na kailangang i-explain pa bit by bit ang bawat detalye. In this week, we can see na ang pinaka na-feature sa weekly Shonen Jump cover ay itong si Gojo Satoru, si Yuji Itadori at si Mash ng Mashle. At sa very first stage naman ng chapter, we can see a double spread page na isang direct continuation ng pangyayari sa previous chapter. Makita natin dito na unti-unti nang nagre-recover si Gojo Satoru mula sa slashes and cleave na tinamo niya mula sa domain expansion ng Malevolent Shrine ni Sukuna. Habang si Sukuna naman unti-unti na rin nagre-recover matapos siyang tamaan ng isang direct hit din right in the face ng curse technique reversal red nitong si Gojo Satoru. Now I will remind you once again, kung napanood nyo na ang previous video, hindi na natin dadaanan pa bit by bit ang bawat detalye, and by this video ay lilinawin na lamang natin ang bawat significant na mga pangyayari sa chapter na to. Gulat na gulat ang lahat kung bakit nagawang gamitin itong si Gojo Satoru ang kanyang reverse curse technique para i-cover ang kanyang sariling na burnt out na curse technique, na in-explain naman dito ni Yuta na para lamang itong isang nag-overhit na makina at dapat ay inaantay lamang talaga itong bumalik para magamit ulit ang curse technique. However, it appears as if masyadong complex ang reverse curse technique nitong si Gojo Satoru, dahil kung babalikan natin ang pag-uusap ni Kashimo Hajime at itong si Hakari Kenji way back in the previous chapter nang maglalaban pa lamang sila. And at some point in the story ay nabanggit din ito ni Yuta Okutsu na ang bawat sorcerer ay may kani-kanilang napaka-unique na way ng paggamit ng kanilang reverse curse technique. Tulad na lamang ng kung paano nagagamit ni Sukuna at ni Yuta Okutsu ang kanilang reverse curse technique sa ibang individuals, unlike ng paggamit ng reverse curse technique ni Hakari Kenji at ni Gojo Satoru na kaya lamang i-heal ang kanilang sarili. So we can assume na isa sa mga abilities or special attribute ng reverse curse technique ni Gojo Satoru ay ang i-heal ang kanyang sariling na burnt out na curse technique, na isang napaka-OP na ability kung tutusin, dahil pwede siyang mag-spam ng domain expansion at makakagamit din siya agad ng kanyang curse technique without waiting for the cooldown. And then ginamit na dito ni Sukuna at in-expand niya na to the full extent ang range ng kanyang Malevolent Shrine. Subalit itong si Gojo Satoru naman hindi natakot at sinabayan niya ito ng paggamit din ng kanyang Infinite Void. Nang dahil na nga sa minsan nang natalo ng domain expansion nitong si Sukuna ang Infinite Void nitong si Gojo Satoru, nag-alala ang lahat ng allied sorcerers. Dahil bakit nga naman gagamitin na naman ni Gojo Satoru ang kanyang Infinite Void ngayong tinalo at winasak na nga ito ng Malevolent Shrine ni Sukuna. Pero sinagot sila dito ni Shoko habang sinasabing hindi daw ganun katanga itong si Gojo Satoru para ulitin ang kanyang pagkakamali. And by observation naman, napansin din naman nila na hindi nasisira ang barrier ngayon itong si Gojo Satoru. Kaya na-realize nila at this point na ginalaw na ni Gojo Satoru ang conditions ng internal at ng external ng barrier ng kanyang Infinite Void. Napansin nila na pinagpalit ni Gojo Satoru ang durability ng internal at external na barrier ng kanyang domain expansion. So this means na napakalambot na talaga ng domain expansion ni Gojo Satoru in the inside kapalit ng durability na mag-gain ng kanyang barrier on the outside naman, dahil kung iisipin natin hindi naman talaga niya kailangan ng durability sa loob ng kanyang domain expansion. Ngayong nagka-cancel outan nga ang kanilang sure hit effect sa loob, ang kailangan niya talaga ay ang patigasin ang external na barrier ng kanyang Infinite Void para hindi na naman ito masira ng Malevolent Shrine ni Sukuna. Then they proceeded to a hand-to-hand close quarters combat. Nagkaroon ng napakaraming palitan ng mga atake, pero bumabawi din dito si Sukuna matapos ang ipinakitang napakatinding feat ni Gojo Satoru ng pagpapalit ng condition ng internal and external barrier ng kanyang Infinite Void. On the other hand, si Sukuna naman habang nilalatag ang kanyang domain expansion, gumagamit din ng kanyang domain amplification. Na dahilan kung bakit kahit na naging na uli ni Gojo Satoru ang kanyang Infinity na nagsisilbing barrier nga niya mula sa kahit na anong atake, tinatamaan pa rin siya ng mga suntok na ginagawa nitong si Sukuna. Ngayon kung nalilito kayo kung bakit kayang gamitin ni Sukuna ang kanyang domain amplification kahit na ginagamit din niya ang kanyang domain expansion at the same time, here we have an explanation mula sa official chapter releases.
Ang natatanging abilidad or curse technique na hindi mo pwedeng gamitin kapag gumana na ang iyong domain expansion ay ang iyong innate curse technique na naka-etch sa iyong sariling physical na katawan. However, this is a very different case para kay Sukuna dahil ginagrant niya mismo ang kanyang curse technique sa kanyang sariling domain expansion, which makes it appear as if dalawa ang kalaban dito ni Gojo Satoru. Itong si Sukuna na gumagamit ng domain amplification at ang domain expansion naman na Malevolent Shrine na gumagamit ng slashes and cleaves granted by Sukuna. Now kung nahihirapan kayong i-digest ng information na yon, just think of it as if pinahiram nitong si Sukuna ang kanyang curse technique sa kanyang domain expansion. But honestly, walang pakialam dito si Gojo Satoru kahit pa napakadaming techniques, domain amplification, domain expansion at kung ano-ano pang ginagamit nitong si Sukuna. Naisip pa niya dito na wala siyang pakialam dahil kahit naman ganun, kayang-kaya niya pa rin sabayan ang King of Curses. Even came to a point wherein nakapagland ng isang napaka-malicious na liver shot itong si Gojo Satoru dito sa right side ni Sukuna. And kitang-kita naman natin na talagang naramdaman ni Sukuna ang damage mula sa suntok na yon. But then, na-realize dito nitong si Gojo Satoru na biglang para bang tinurn off ni Sukuna ang kanyang sure hit effect sa loob mismo ng kanilang domain. Isang napakatinding risk naman ito from Sukuna's side dahil alam naman natin na kapag tinurn off niya ang kanyang sure hit effects, wala nang magka-cancel out sa sure hit effect ng domain expansion naman ni Gojo Satoru. Pero dahil nga hawak-hawak niya ang hita dito ni Gojo Satoru, hindi siya tinamaan ng sure hit effect nito at hindi na flood ng overflowing ng unlimited information ng kanyang utak. Simply because alam naman niya na yun ang restriction or ang condition sa domain expansion nitong si Gojo Satoru dahil lang nasa loob pa siya ng katawan ni Yuji Itadori as his vessel, ginamit nga nitong si Gojo ang kanyang Infinite Void nang makipaglaban siya kay Jogo. And to add more credibility, nabanggit din sa kanya mismo ni Kenjaku na yun talaga ang pinaka-way para ma-counter ang domain expansion nitong si Gojo Satoru. Now, by using another binding vow na naman sa kanyang sariling domain expansion ng Malevolent Shrine, dahil kung iisipin natin, may naunang binding vow na ginawa nitong si Sukuna sa kanyang domain expansion na nagtatanggal ng barrier nito in exchange for a very large range. Ngayon ay nag-add na naman siya ng panibagong binding vow sa kanyang Malevolent Shrine wherein inaalis niya ang sure hit effect sa loob nito kapalit ng mas malakas na mga slashes and cleaves sa outside naman ng kanyang domain na talagang magfo-focus ng napaka-malicious na mga attacks sa external na barrier ng Infinite Void ni Gojo Satoru. And by this, nawasak na naman for the second time ang Infinite Void. At this point, para bang binababoy na ng Malevolent Shrine ng Infinite Void itong si Gojo Satoru, pero huwag kayong magdesisyon agad dahil hindi pa naman tapos ang chapter. And since nawasak na nga ang domain expansion dito nitong si Gojo Satoru, tinatamaan na naman siya ng slashes and cleaves mula sa Malevolent Shrine nitong si Sukuna. Nag-aalala na ngayon ang mga allied sorcerers dahil nga naman pangalawang beses nang tinatalo ang Infinite Void ng kanilang pambato na The Strongest. Dito na nagsimulang magbigay ng statement si Kashimo Hajime habang sinasabing kapag namatay si Gojo Satoru, siya na ang papalit para lumaban kay Sukuna at wag na wag daw silang magtangkang pigilan siya. Isang napakatinding statement mula kay Kashimo Hajime matapos niyang makita kung gaano kalakas ang King of Curses na si Ryomen Sukuna, hindi pa rin siya nagpo-falter at walang kahit na anong kakaba-kaba itong si Kashimo habang iniisip niyang kayang-kaya niya pang tapatan ang King of Curses. Making it appear as if para bang napaka-confident niya na kayang-kaya niyang talunin si Ryomen Sukuna matapos ma-display ni Sukuna kung gaano ito kalakas. So surely, hindi talaga natin mamamaliit ang curse technique nitong si Kashimo Hajime, especially napakatindi ng binding vow na inilagay niya sa kanyang curse technique wherein magagamit nga lang niya ito laban kay Sukuna. Kaya talagang kailangan din nating antayin ang paggamit niya ng kanyang curse technique which will surely happen sooner or later. Pero hindi gaanong tinatabla ng slashes and cleaves nitong si Sukuna itong si Gojo Satoru and we can see na napaka-shallow lamang ng wounds. Parang kinakarmot lamang or scratches lamang ang nai-inflict ng curse technique ni Sukuna dito kay Gojo. Ito pala ay ang Falling Blossom Emotion, isang secret technique na tanging ang 3 great clans lamang nakakaalam. We don't know the reason kung bakit alam ito ni Kusakabe, but I think alam lamang ni Kusakabe ang tawag sa technique pero hindi niya ito kayang gamitin. Nabanggit dito ni Gojo Satoru na natutunan niya ito nung bata pa lamang siya pero wala namang instances na kinailangan niyang gamitin ito. Until this moment came na para bang medyo inaamin dito ni Gojo Satoru na nababak siya into a corner pero ang ginagamit niya lamang dito ay ang mga technique na hindi niya talaga minamaster at para bang mga fineflex niya lamang dito kay Sukuna. If you don't know about Falling Blossom Emotion, isa itong secret technique na naipakita na sa atin ni Naobito Zenin way back nang makipaglaban siya kay Dagon sa Shibuya Incident Arc. Gamit yon ay nare-repel niya ang domain expansion short effects
ng domain expansion ng isa sa mga disaster-cursed spirit na si Dagon, and nagbigay din naman dito ng napakasimpleng explanation itong si Kusakabe sa kung ano ang Falling Blossom emotion. Ito ay ang application ng cursed energy na automatically nagre-repel ng kahit na anong matatouch nito, na dahilan kung bakit kahit na tinatamaan itong si Gojo ng mga slashes and cleaves nitong si Sukuna, hindi ito masyadong nagkakat deeply, and napakashallow lamang ng mga wounds na tinatanggap niya, na nagpapakita lamang na napakatindi din talaga ng domain expansion nitong si Sukuna dahil hindi ito completely nag-guard ng Falling Blossom emotion nitong si Gojo Satoru, as if tinatamaan pa rin siya ng mga slashes and cleaves, pero bago pa man ito makapag-cut deep, napipigilan na yun ng Falling Blossom emotion. Ay add up dito nitong si Kusakabe na kontra sa mga napaka-complex pang mga short effects tulad na lamang ng Infinite Void nitong si Gojo Satoru, hindi tatalabang Falling Blossom emotion, pero dahil nga slashes and cleaves na mga atake ang tinatamo niya mula sa Malevolent Shrine, nagagawang makapagbigay ng kahit na konting depensa ng Falling Blossom emotion dito kay Gojo Satoru. Yes, it is confirmed na mas magiging effective ito laban sa Malevolent Shrine kumpara sa simple domain na napakadaling natutunan ng Malevolent Shrine itong si Sukuna. Nabanggit naman dito ni Choso na hindi pa rin ito magtatagal at hindi ito magsasapat na depensa laban sa Malevolent Shrine ng napakatagal. Especially dahil nga ang King of Curses na si Sukuna ang kanyang katapat. Pero nabanggit naman dito ni Shoko na sapat na daw yun para mag-recover pa itong si Gojo Satoru at para makapag-heal. But then dito na naman tayo sinurpresa ni Gojo Satoru. Instead na mag-heal, naggamit na naman siya ng panibagong domain expansion for the third time. Matapos mawasak ng Malevolent Shrine ng kanyang Infinite Void 2 times, hindi pa rin nadala ang The Strongest. Ginamit niya pa rin ang kanyang Infinite Void, pero the difference now is that napakalawak na ng range nito. Kung iisipin nyo, napakalawak na nga ng range ng Malevolent Shrine nitong si Sukuna, pero mas malawak pa rin ang nailatag na domain expansion nitong si Gojo Satoru, na dahilan kung bakit maging ang mga allied sorcerers ay hindi makapaniwala at maging si Kusakabe nga ay naiinggit sa kung bakit ganun na lamang kadaling ma-modify nitong si Gojo Satoru ang conditions ng kanyang barrier. There is a downside to it. Nabanggit ni Maymay na kahit na daw napakalawak ng range ng domain expansion ngayon nitong si Gojo Satoru, the more larger a barrier is, the lesser the quality it becomes. As if habang pinapalawak mo ang isang domain expansion, unti-unti naman itong humihina. Dinagdag pa dito nitong si Higuruma na kahit na napakalawak na ng domain expansion ni Gojo Satoru, kung hindi naman siya mananalo sa interior na laban nila ni Sukuna, wala pa rin yung kwenta. Then dito na nga nagsimulang mangyari ang kinatatakutan ni Maymay. Unti-unti lang nagbe-breakdown ang barrier ng domain expansion nitong si Gojo Satoru, na dahilan kung bakit kinabahan dito ng sobra ang mga allied sorcerers. We can see here at sa mga nagdaan pang chapter na talagang si Yuta Okutsu ang pinakinakabahan sa kanilang lahat. Pero let's not go deeper into that. May kita natin dito na bago pa mag-breakdown ang barrier ng Infinite Void, unti-unti itong nag-shrink up to a point wherein para na itong isang napakaliit na bola na lamang, as if shinrink down or kinompress ni Gojo Satoru ang kanyang sariling barrier to the point na mas maliit pa ito sa kanilang dalawa ni Sukuna. Now I think this is the very application ng Infinity ni Gojo Satoru, wherein he applied the very concept of space, na pinaliit niya ang external lamang ng barrier nito, subalit I think hindi naman nagbago ang internal na barrier. Pero maaaring maging ang space sa loob ay na-distort ng dahil sa ginawa niyang panibagong condition sa kanyang barrier na to. Pero one thing is for sure, nasakop na ng domain expansion ni Gojo Satoru na Infinite Void ang Malevolent Shrine ni Sukuna, na nangangahulugan na hindi na ito kayang wasakin ni Sukuna mula sa labas. From here on out, we can confirm din na ito ang pinakamaliit na domain expansion sa lahat ng barrier techniques na nakita natin all throughout the series. Kaya kung iisipin natin ang binanggit ni Maymay kanina na kung mas malaki ang domain expansion, mas humihina ang quality nito. Paano na lamang ngayon na napakaliit na ng domain expansion ni Gojo Satoru? Does it mean na napakatindi at napakalakas na nito ngayon? Paano din papalag itong si Sukuna ngayong nasa loob na nga siya ng domain expansion ni Gojo Satoru at hindi niya na mawawasak ang barrier nitong si Gojo from the outside? Could it be nagagawa din ng panibagong kondisyon na naman si Sukuna para makounter ang domain expansion ni Gojo Satoru? Maaring gumawa na naman siya ng panibagong binding vow na naman para mapigilan at mawasak naman ang domain expansion ni Gojo Satoru for the third time, which will be very embarrassing na para kay Gojo. We don't know about that yet, and nag-iwan lamang dito ng isang editor's note na nagsasabing the battle between the strongest becomes more dense. Luckily, there will be no chapter break para sa susunod na chapter, kaya soon malalaman na natin kung ano ang susunod na pangyayari.
At kung hindi nyo napapansin, medyo humahaba na at napakaraming chapter na din ang nadadaanan ng laban ni Gojo at ni Sukuna, kaya it is not surprising kung at some point biglang matapos na ang kanilang laban. But still, hindi pa natin nakikita ang final form nitong si Sukuna, hindi niya pa nagagamit ang kanyang Ten Shadows Curse technique, especially Mahoraga, kaya medyo I think matatagalan pa rin naman bago matapos ang laban na to. But I guess that is all para sa ating chapter review ng Jujutsu Kaisen chapter 227. If you reach this point, surely you had a great time, kaya mag-iwan ka na ng like, mag-subscribe at i-ring mo na ang bell button para ma-update and ma-notify ka tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter reviews para sa Jujutsu Kaisen na napaka-hype na ngayon. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.